Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mamaloy? Po si Jota Poco. Ano nga po si Tamerlane, yung alas sa buhok. At ito naman po si Papa Osin Odides. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na dali. La 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 la. Ichichika na namin dali. Hoy, Nay! Nakakaloka. Sold out na ba yung ano mo? Yung May 30, slots mo? 31? Oo, para sa acting workshop. Tinatanong ka ni Direk Joey Reyes, oh. Yun na nga. Kami slot ka pa daw for Hindi, 12 more. 12 more senators. Oh. Yeah. Hindi, for 3 senators na lang. Ay! Yan, may 3 slots para sa mga senador na gusto matutong umarte ng convincingly, Oh. ng powerful, Ay! at ng buong sincerity. Ayun. Eh kasi nga nag-viral yung ano, ginawang meme sa'yo, di ba? Ayan o. The Senate is under attack. The Senate is under attack. Ay! Dapat gagawin na ni Tamerlane. Oh, di ba? Oh, di ba nagawa naman? Ginawa natin, di ba, Ma? Oh, ay, oo nga pala, ito, Oo. Oh, level 5 ha, the Senate is under attack. Sige. Ano sinasabi mo? The Senate is under attack! Level 8, ano sinasabi mo? The Senate is under attack! Level 10! The Senate is under attack! Ay, very good, very good, very good, very good. Carry na ba yun? Carry. Sige. Ha? Good na ba? Ayan. Ay! Sabi na Feeling ko na kaya din yan ni Joseph Poco. Oo. Veteran yan sa acting Oo, workshop the mo, di ba? Senate is under attack. Yan. Ganyan Oo. na, okay. Ah. Ano nga sinasabi mo? The Senate is under attack! Level 10, ano sinasabi mo? The Senate is under attack! Very good. Lalaki-lalaki ba? Very good. Very convincing. Ayan. Ganon. Pero pakalalaki ako dyan. Ay! Oo, talaga ini-emphasize. Ha? Sabihin may pinariringgam ka. Wala. Acting workshop yun, ma, yung linya natin. Oo nga. Sure ba? Oo, ano yun? O Pero may anyway, slots pa nga ba? Baka mamaya yung mga interesado talaga. oy, may slots. Hindi na Konti na lang mag-enroll. para sa May 30 and 31. Ako ho yung magtuturo. Yes! Yes! Oo, lalo na sa mga politicians, Yan. ano gustong matutong umarte, ha? Oo, para mas ano kayo. Alam mo, ang tagal-tagal na naghihintay ng kakabog dun sa hayop ka. May araw ka din, mamumulok ka sa impyerno. Yun na, Ay, ito na ngayon pala. ba, yan ang ano, hampas mo ngayon? Oo. The Senate is under attack? Yan. Ay, Feeling ko yan na yan. Abangan Oo. natin. Anyway, thank you kay SP Alan Peter Cayetano Ha? for giving us the content. Ha? Oo, na nag-viral. Di ba? Oo, ha? I say. Oo. So bakit totoo dyan, ang hirap maghanap ng mga ganong yung mga linya na tatatak sa mga tao. Oo. Yes. Oo. Sana binubugbog ngayon ng mga bashers si SP Alan Peter Cayetano. No? Ganun talaga. Pag hindi mo kaalyado, pag hindi ka pumapabor at pag hindi ka umaayon sa mga pronouncement o statements ni SP Alan Peter, no? Eh talagang mabubugbog din talaga siya ng bashing. Katulad niya na parang hina-harbor daw nila yung kriminal. An international fugitive. Oo, yung ganyan, na bakit daw pinatakas, bakit pina-escape. Alam naman nila kung anong ginagawa nila, kung tama ba yung ginagawa nila, or for the friendship, yung kanilang ginagawa, kung bakit nakatalilis si Senator Bato, na hindi naman dapat, no? O, total, tinan mo yan, nakalimutan ni Senator Bato na senador siya. Nakalimutan din ng mga senador na meron silang mga obligasyon, may tungkulin sila sa taong bayan. Yes. Na maging totoo sila, na magpagsilbihan ng taong bayan. Kaya sila binabash. Di ba? Katulad si Senator Loren Legarda. Oo, ibinaba yung panty. Ay, sorry. Yun! Kailan? Hindi, ibinaba yung picture niya, yung frame niya. Oo, parang hindi na siya kasama dun sa empowered women ng Assumption College. Yung wall nila pa na Yung wall nila. Nakita ko nga si Tessie Coso ng SM. Ha? Si Tita Cory Vidanis andyan din. Assumptionista pala. Oo.
Oo. Nakaka-proud naman si Tita Cory. Diba? Belated happy birthday, Happy birthday. Tita Cory. Belated happy birthday, Tita Cory. Ayan. We love you. We're so proud of you. Sabi ni Tita Cory, ako yata yung pinakamahirap dyan. Ha? Namiss mo tuloy yung hair ni Tita Cory. Diba? Ayan, Diba? gusto. Ayan, happy birthday, Tita Cory. Birthday niya noong May 15. Ayan. At least nakita natin na nasa wall pala ng Assumption College. Empowered women. Mula elementary hanggang high school pala siya. Yun nga yung sinasabi na aligned dun sa values na gustong pairalin ng Assumption yung mga nandun sa wall. Yes. Eh parang hindi na naka-align sa values nila. Yeah. Yung ginawa ni Senator Loring Legarda na umiba ng direksyon sa Senado. Eh di ba noon pa naman na pagbibintangan si Senator Loring Legarda na political butterfly? Oo. Ano nga daw, darling of the Senate. Bakit darling of the Senate? Parang social butterfly daw siya, lahat friendship niya. Oo nga. Naging clown daw siya ngayon ng Senate. Actually, naging circus na nga raw ang Senate ngayon. Ayun nga, kino-question, mga binoto nyo, ayan, eto na, nagkakalat. Tapos biglang kamukat-mukat mo yung nananahimik na senador, yun ang bayaning-bayaning sa paningin ng mga tao. Si Senator Lito Lapid. Ayun. Oo. Kung mapapansin mo, LL, Lito Lapid. Yung iba parang ayaw si Senator Lito Lapid. Yung pala, ang daming na ipapasang batas. Kahit nananahimik. Silently. Oo. Yung natatalinuhan kay sa another LL ay medyo umiba na. Mas bilib na kami sa isang LL, si Lito Lapid, kesa kay LL Loren Legarda. Ay, ganyan na. Oo. Ay, naku. Tapos, ayan pa. Si Amy Marcos, naging vlogger na din. Diba? May podcast siya, di ba? Influencer na po. Diba? Eh, Tito Ochi, pwede ka naman palang tumakbong senador. Bakit? Eh, di ka vlogger ka din. Ano ba yan? Puro vlogger na. Kasi nga, di ba? Nung Welcome to the kainitan, Senate. parang lagi na silang nagla-live ngayon. Nagla-live na, usong-uso na yung pagla-live, hindi ba? Meron nga isa, yung komentarista na alam mong iisang direksyon ng utak, tatakbo raw siyang senador. Ayoko nang banggitin kung sino yun, pero tigil mo yung ilusyon mo, ha? Oo. May isa pang artista, tatakbo daw ulit. Si Chris Aquino? No! Oo, kilala ko yan. Kilala mo siya, pare. May kaugnayan ba siya sa'yo dati? Ay! Alam ko na yan. Parang itago natin sa pangalang Ibe. Ay! O, tatakbo raw uli. Ano ba yan? Mga kaganapan ngayon. Ay, Diyos ko. Kasi totoo pala, Tito Oji, yun dumasigaw ng masa. Alam, mahirap yan. Ikaw tatakbo si Kuya Ipe, no? Hindi sa kaya lang ang lagi nakadikit sa kanya at aware dito si Kuya Ipe, na laging kinakabit doon. Pag tumatakbo siya, yung anak mo kay Chris Aquino, hindi mo nasusustentuhan, hindi mo nagagampanan yung obligasyon mo bilang ama. Tatakbo ka pa para sa bayan. Yung gano'n, I'm sure aware si Kuya Ipe dyan. Kaya dapat pag-isipang mabuti yan ni Kuya Ipe kung siya tatakbo pa. Kasi ayan na naman, ikakabit na naman sa kanya si Joshua. Oo, yung anak niya kay Chris. Tapos, may iba pang artista, tatakbo rin sa Senado. Utang na loob. Huwag niyong gawing palengke, huwag niyong gawing circus, ha? Oo, seryoso dapat. Ha? Hindi porke kilala, tatakbo. Hindi porke graduate na ako, abogado na ako, tatakbo. Kailangan may mapatunayan muna kayo. Bago kayo tumakbo, kailangan meron kayo napatunayan sa bayan. Hindi yung, paano kami may papatunayan sa bayan kung hindi nyo muna kami ihalal? Ayun. Doon nag-practice. Kaya nga, baka mamaya pwedeng tumakbo muna sila sa barangay elections. Hindi mo na. Para Diba? matry muna nila, di ba? Diba? Oo. Yung iba kasi parang nabababaan eh. Nabababaan ng kurakot. Hindi. Grabe ka naman. Grabe. Magkape kang Na, Tito Oji. Hindi naman po laging kakahibat, laging kakambal lang sinasabi. Kaya Uy, tumakbo ang daming may mga kilala ko lalo sa Quezon City na nagsimula na barangay captain bago naging konsehal, naging kongresista, di ba? Nagsimula talaga sa ilalim. Government unit, LGU muna. Oo, huwag kayong mainsulto kung yun lamang ang inyong tatakbuhin. Nagsisimula talaga sa maliit yan. Hanggang sa lumaki na yun inyong di ba? Kurakot.
Ay, Ay, ano ba? Ayun tayo. Lumaki. Akala ko. Yung pangalan. Nagdadalawang isip ako kung kurakot o yung Alam mo. notes. Alam niyo magsilbi kayong tama. tama. Alam niyo kahit wala kayo sa gobyerno, kahit wala kayong posisyon, kaya niyo maging mabuting tao lang, Diyos, sapat na yun. Di ba? Tsaka yung ano na, sana maging... Ayun. Nagsimula rin yun sa maliit lang eh. Ngayon malaki. Grabe ka, Diyosa. Grabe dito, OG, ha? Nasabay din sa pagsasalita mo, parang nalulok. Sakto pagbuka ng bunganga mo. Parang Dumaan ganun, sa sabi. parang pagtakbo na yun eh. May sasabihin ako eh. Magsimula mo na sa utot bago sa EBS na. Hindi ko sumasabihin sa OG. Parang acid reflux. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Yung nga sana na yung maging puhunan ngayon, di ba, ng mga tatakbo, eh yung track record na nakapaglingkod na kayo ng maayos, tapat, di ba? Kaya yun ulit yung magandang mensahe. Taasan naman po natin yung standards natin sa pagpili natin ng mga iboboto. Correct. At ngayong marami ng kaka-18 pa lamang first-time voters nagparehisto. Yes. Ayan, Diyos ko, yan ang kailangan natin. Ang matalinong pagboto Yes. ng mga Gen Z. At saka na yung masipag din na pagboto. Ang dami rin kasi mga hindi nakakaboto on the ano Ay, reklamo na on the, reklamo. Tapos tapos hindi naman pala bumoto. Exercise our right to vote. Kaya minsan reklamo sa klase ng buhay na meron tayo. Hindi natin na itatanong, bakit nga ba ganito yung buhay natin? Kasi nga, yung mga pili-pili mong leader, di ba? Yung choices mo pagdating ng eleksyon. Mm. Yeah, kaya tuloy gusto ko silang kantahan ng hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa? Tanong, gusto ba nila yung boses? Uy, hindi naman nakakapagod na rin itong mga pinagdadaanan natin. Diyos ko, hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagsasawa? Diyos ko, nakakaloka, di ba? Kada eleksyon, binibigyan tayo ng pagkakataon para baguhin ang buhay ng bawat Pilipino. Dahil dun sa Correct. mga proyektong ginagawa ng mga leader na pinili natin. Kita niyo yung mga naninirahan sa Pasig at saka sa Naga, kung ganong hayahay na buhay, hayahay na mga programa yung nararanasan nila dahil mga matitino yung mga mayor nila, di ba? Ito nga mga matitinong mayor katulad si Mayor Vico, si Mayor Lenny Robredo ng Naga. O sila yung inanong ko, ba't wala kayong sinasabi tungkol sa national issues? Yes. Oo, bakit ba kailangan natin magdikta sa kanila kung magsasalita yan pag gusto na ng puso nila, di ba? Yes. Yung iba kasi, syempre minsan isipin rin natin na bakit hindi na sila masyadong nagsasalita. Kasi pag nagsalita sila, nakikialam ka. But pakialaman mo yung bayan mo, pakialaman mo yung syudad mo, hindi na sasabihin sa kanila, bakit ka sumasawsaw? Tatakbo ka pa sa higher position? Hindi na nila alam kung saan nila ilalagay sarili nila dahil magsalita sila, hindi sila magsalita, may sasabihin pa rin yung ibang tao. Ang ganda na lang ng ginagawa nila, Nay. Lalo kay Ma'am Lenny. Every day, nililitan niya kung ano yung mga ginawa niya for the day. Para transparent siya sa mga kababayan niya na nagtatrabaho po ang Correct. gobyerno ng Naga, Correct. di ba? Ang LGU po na, pati si Vico Soto, ganun Correct. din, di ba? Yung, sabi nga niya, malambot na paglulunsad, yung tinagalog na yung soft launch, di ba? Nung kanilang public library, di ba? Di So, ba? ang O yung mga ganyang ganda. uri ng politiko, ng public servant, ang ating dapat na tinatangkilik at dapat nating inihahalal. No? Correct. Hindi yung maingay lang, sikat lang, sa pangalan kasi kayo dumidepende. Huwag ganon. Dapat sa mga nagagawa. Correct. At itong pinaka-importante sa lahat, pag maghahalal tayo, dapat ang ihahalal natin yung marunong humarap sa lahat ng issues na ipinupukol sa kanya. Yung may solusyon sa bawat problema din. Oo. At saka pag magbabash kayo, yung tama. Kasi yung mga namabash kay Ma'am Lenny, unahin na muna daw yung pagputok ng bulkan bago daw yung politika. Dahil since sa isip niya, kayo magtakip ng bungangan ng bulkan. Di ba? Sabi ko nga, nasa Albay po yung bulkan, wala sa Naga. Ayun pa. Di ba? Di ba? Mali. Tapos pag nasabihan ng bobo, mga hurt. Oo.
Ay, naku. Anyway, Yeah. basta tayo ay magnilay-nilay at sana ay umunlad, magbago pa rin ang direksyon ng ating mga buhay sa susunod na eleksyon. Ha? Nasa kamay nating lahat yan. Gaya nito, Nay, ang dami pa rin nagtutulak kay Meme Vice na tumakbo. Dahil ang dami pa rin naniniwala na may mas magagawa si Meme compared sa ibang politicians. Kung magiging senador siya o presidente. Kung ano mang posisyon, di ba? Oo. Alam mo, ewan ko lang ha, kung pwede naman magbago yung isip ni Meme. Wala pa naman. Kaya intayin natin, hindi pa. Hindi ba? Kasi kung ganyan din lang na ginagawa ng circus yan, yung Senado, lubos-lubusin na. Ha? Di ba? Gawin ng showtime. Gawin na yung showtime para masaya lang. Ang importante habang nagpapasaya, walang kurakot. Ay, Ayun, tama. Di ba? Yun, di ba? Oy, galing ka pa na sa kay Jessica Sanchez. Yes, Nay! Very successful ang concert in Manila ni Jessica Sanchez. Kaya abot-abot ang pasasalamat niya sa mga kababayan nating Pilipino na tumangkilik ng kanyang show. Ano pa ibang ganap dyan? Ay, eto, Nay, Eto na nga, Nay! Ginanap noong Sabado, May 16, 2026, ang homecoming concert ni Miss Jessica Sanchez sa Araneta Coliseum. Napuno nga ang venue ng mga fans ni Jessica na paulit-ulit ang pasasalamat sa lahat ng suporta, hindi lang sa kanyang concert, kundi mula pa noong kanyang journey sa American Idol at pati na sa America's Got Talent, kung saan siya ang hinirang na grand winner last year. Kahit nga minadong may sakit dahil nga daw nahawa daw ata siya sa kanyang baby, ay matagumpay na naitawid ni Jessica ang show. Inawit niya mga songs na naging sikat niyang covers gaya ng awit ni Whitney Houston na I Will Always Love You, Ang Beautiful Things at Golden Hour. Sobrang enjoy ang audience sa lahat ng mga duet numbers ni Jessica with her very special guests. Kinanta niya ang Stronger Than Before na collab song niya with Morissette Amon. When You Believe with Miss Regine Velasquez na talaga namang grabe ang power ng voice that night. Ang Ikaw with Mr. Martin Rivera na siya palang unang Tagalog song na natutunang awitin ni Jessica dahil itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang Take Me Out of the Dark with Mr. Gary Valenciano na marami ang teary-eyed dahil sa ganda ng areglo at heartfelt rendition nilang dalawa. Inawit naman ni Jessica with James Reid ang Risk It All na hindi rin nagpakabog dahil impressive ang boses ni James. At ang kantang Tonight with Darren na nagpasayaw at nagbigay ng good vibes bilang finale ng concert. Na-miss nga ng lahat si Meme Vice Ganda na naglabas nga on the day of the concert ng isang statement na hindi siya makakapag-perform due to unforeseen circumstances. Nonetheless, ay super happy ang mga nanood na nabitin pa nga and were shouting for more! Pero tila ang highlight ng gabi ay nang iakyat sa stage ang baby ni Jessica habang inaawit niya ang 2 lines na original song na isinulat at inaalay niya for her child. Sobrang nga tayo nag-enjoy sa concert, Nay. Ang ganda ng stage, ng flow ng show, at ng mga performances. Kaya big mabuhay and congratulations to Miss Jessica Sanchez. At syempre, pati na rin sa ating kaibigang si R.S. Francisco na isa sa mga producers. Truly, this concert was one for the books. Again, congratulations, Jessica Sanchez! Congrats, At sa Jessica. kanyang mga guests. And of course, congratulations, R.S. R.S. Francisco! Mare, congrats. Congratulations! Nakaka-proud maging Pinoy pag ganyan mga ka-talented. Yes! Talagang it was a night filled with great music, great performances, Star-studded. world-class performances Yes. ng lahat ng kanyang mga guests, ng mga bisita kasama ni Yes. Jessica Sanchez. Oo. Kaka-proud po kayong lahat. Ba't di na lang kaya sila yung tumakbo lahat, no? Diba? Oo, sa kabila ng mga masasamang nangyayari sa ating bansa, sila yung nagiging pantapal natin. Tama. Diba? Alam mo, kahit si Senator Bato ay hindi pa nahanap dahil nga hindi ko alam kung saan pumuslit. Hindi pa rin nabubura yung issue dun sa kasalang Bea Alonso at Vincent ko. Ay, oo. Dahil nga, di ba, na hindi na nga raw natuloy. Oo. Kasi nga daw si Vincent ay nandito pa habang nasa Spain na yung family ni Bea at Yes. ibang friends. Kasi nga, yung sinabi nga nila, di ba, na sayang nakabili na ng tickets. Yes. May visa. May Actually, visa ibang na. mga ibang mga wedding suppliers na tumuloy pa rin doon sa sa kanilang trip sa Spain kasi nga
nakabook na. So yung iba, Oo. hindi na nila ma-refund. Correct. So, tuloy na lang. Tuloy na di ba? lang. Kasi sayang din ang tatak sa passport. Yes. Ay, Oo, dahil alam mo, visitors pass lang yan, ika nga. Mm. Ano ba issue ngayon dyan? Yung tungkol sa prenup pa din. O ano ba yung tungkol sa prenup ba? Ang dami natin nababasa, sari-sari, iba-iba. Ano ba? Napirmahan na ba yung prenup o wala talagang prenup? Ayun. O nagkaroon ba ng revision Oo. sa draft ng prenup? Nagbabalikan ba yung Oo. prenup? Oo, sa oo, mga, ba? may mga amendments? May mga, oo nga, may mga pagbabago ba? Yeah. O kasi yung mga naririnig natin, naririnig lang naman natin. Hindi naman natin alam kung totoo, di ba? Na yung unang prenup, parang pinabalik ni Bea, pinadugtong doon na in case na maghiwalay, may makukuha siyang something. Ay! Ayan yung mga nababalitaan lang natin, ha? Tapos meron pang pagdating daw doon sa partido ng lalaki. Sige, kung yan ang gusto mo, dito ka sa amin titira. At yung mga bata, kung magkaanak na. Kung magkaanak, maghiwalay, sa amin yung bata. Oo, doon yata sila nagkatalo, no? Oo, pero yan ay mga naririnig lang na, alam mo naman, hanggat wala tayong naririnig mula mismo kay Bea at kay Vincent, para sa kanilang final statement, hindi para mag-conclude tayo na yun nga yung nangyari, yun nga yung naganap, at yun ang dapat nating paniwalaan. Puro mga hearsay lang, Pero ang mas tanong ng mga tao dyan ay kung sila pa ba? yun na nga. At kung matutuloy pa ba? Postponed ba ang kasal o Postponed. canceled na ang engagement? Oo. Or reschedule. Reschedule. Ano bang totoo dun? Kasi wala tayong naririnig kay Bea talaga, no? Alam tayo, si sahod lang naman tayo. Correct. Oo. At imposible tayo, Tito Oji, makarinig doon sa lalaki. Oo. Sana hindi magsasalita. Siyempre, hindi magsasalita yun. Oo, siyempre, alam mo, magsalita rin sa atin si Bea. Exclusive, hindi naman, hindi pa. Oo. Kaya intayin na lang natin kung ano naman yung kanilang press statement siya. no? Yes, kasi nga lipas na yung wedding date, di ba? Oo, Wala talagang wedding na naganap. Sinasabi ng iba May 15, pero ang totoo daw May 14. Oo, meron mga May 16, di ba? Oo. Oo. Tito Oji, pag mga ganyan parang hindi natutuloy ang kasal, hindi natutuloy ang mga pin, nasan kaya doon yung love na... Siyempre walang love kasi hindi nga natuloy. Siguro yung isa, may love, yung isa na off. So hindi natin alam sa kanilang dalawa kung sino yung na off, sino yung in love pa rin. Kung may love, dapat tuloy-tuloy At pa. pareho dapat yun eh. Di ba nga ma, it takes two to tango. Yan, naabangan natin, tingnan natin kung ano yung mga sasabihin pa o mga magaganap pa dahil makakarinig naman din tayo ng mga balita mula sa mga bisita na mga tumuloy para magbakasyon na lang doon, di ba? Katulad dito si Catherine Bernardo, hindi reporter, hindi vlogger ang naka-scoop sa kanya. Ay, oo. Kundi isang lang, Fan! fan. Oo. Diba? Oo, dahil tinanong yung isang fan si Catherine kung kumusta na ba ang love life. Oo. O ito nga yung sagot, Kamusta love life? Kamusta? Kamusta love life mo? Okay naman. Ayan. okay. Kapakaikli. Okay naman daw ang kanyang love life. So, ibig sabihin, May love life! may love life. Oo. Oo. Diba? Napaubos si Diyosa kasi wala nga love life. Ha? Maganda lang ako pero hindi jowa. Talaga iangat mo yung sarili mo, hindi pa. Hindi mo hayaang ibang taong mag-angat sa'yo. Hayop ka. Anyway, ito'y parang soft launch na rin ba yun? Ay, Oo. kasi first time niyang inaming may love life siya, di ba? Oo. Kaya nga, yan yung mga tipo ng what you see is what you get. Yes. O, hindi na dapat itinatanong ang obvious. Kasi nga, baka mag-iba pa ng sagot si Catherine, masyak pa tayo. Diba? correct. So, maniwala na tayo doon na kung saan-saan sila nakikita ni Mayor Mark Alcala ng Lucena, di ba? Na sweet. Oo, so, na magka-holding hands. yun na ang sagot. Di Di ba? ba? Hinahawakan yung labi. Yes. Ay, Yung iba naman, sinasabi, ba't daw nananaba si Catherine? Ha? Oo. Malaki daw yung festlock. Oo, pati yung balakangchi. Malaki din daw. Tapos yung iba, yung pinapalagay, baka test bone na or buntis. Ang hirap for us na sabihin na yes or no. Importante marinig natin mula kay Catherine kung kailan ba siya magsasalita. Kumbaga, parang utang na sa mga tao Sa mga fans niya. Sa mga fans niya di ba? Tito Oji, parang may utang din tayo sa mga fans. Utang na naman na, ba't ba tayo magkakautang? Meron tayong hindi sinasagot sa mga comment. Na Bakit wala daw si Tita Jex? Alam ko sino nang tanong, siya ang dapat sumagot. Yes.
We give you the floor. Yeah. Ah, dito ka. Gusto mo Ang ba haba na dito, OG, ang haba na. Part na siguro tayo. Parang may nakabitin tayo, may nakahan. Ayun. Sige, sasagutin ko na nga. Eh, pati ako excited. Ayan. Puro mo na. Excited ako talaga. Puro mo na. Actually, we're still friends kami ni Jegs. No, kami lang, magkakaibigan din naman. Nagpapahinga lang si Jegs ngayon. At mukha namang maganda ang kanyang love life. Ay, Luma-love life naman ng lola nyo. So, ibigay natin sa kanya yon dahil feeling niya yun ang kanyang peace. So, ibigay natin yung peace Yan. na yon sa kanya. Yun yun. Siyempre, hindi naman tayo nagsasalita rito ng tapos kung babalik pa si Jex o hindi na siya babalik. For now, papahinga mo na si Jex. Yun. oo. Pero, malay nyo naman, isang araw, hindi ba? Isang araw. O yun lang, asikasuhin muna ni Jex yung kanyang love life. Ikaw ba, Josa, may love life? Ay, OG, wala! Wala akong meron. Diyos ko, sasama akong ito. May magkakagusto. Tsaka wala naman akong pera. Ba't ako magkakalain? Tsaka bawal sa kontra ko yung may joke. Wala. Ikaw, Tamerlane. Kaya nga di ba holding hands lang. At kapinsan ko yun. Kasi nga nabali yung ano ng basketball. Inano ko lang, napicturan lang. Ito na. okay. Single. Mamaloy ka. Mamaloy. May love life ka. Matagal nyo na alam na wala. Kaya O, hindi naman yun ang issue. Hindi naman yung issue. Grabe O, hindi kayo. love Wala. life. Hindi love life. Basta, di ba, parang ang si ano to si Lauren Legarda, hindi ba? Sa Assumption College, di ba, ibinaba yung kanyang retrato doon, yung frame niya, di ba? Kasi nga, tulad nga nung nandun sa press statement ng Assumption, hindi nag-a-align sa values. Yun. Ng OGD Showbiz Update naman. Yun, ha? Walang salita, di ba? Ako naman yung isip ko, baka ito yung thumbnail. Sasagutin na. At pag naka-million views, pasok na si Pasok na. Ay, sige, deal. Oh, Pag naka 1 million views to, deal ha? Papasok natin si Jex, tapos, mamimiss nyo naman si Joss. May hirapan eh. Ang dami na kasi showbiz update news ngayon. Para kami, hindi tayo mag-deal. No deal! Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po natin mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong interior styling vlog dyan. Sana po magustuhan po ninyo yung ating bagong gawa na modern Tuscany Lux. Wow! Bahay naman ngayon, hindi condo. Kaya bago sa paningin nating Sana lahat. naman next na project mo, building na. Ay! Sana naman! Building ng isang corrupt official. Ay! Ay naman! Yun lang. Kahit naman po ano kaya natin gawin. Ayan. Kahit opisina, bahay, yan, establishments, yan. Pwede naman po na maging katuwang ang La Vida Creative sa pag-realize sa inyong dream spaces. Email niyo lang po kayo sa aming mga email at social media accounts. Yeah. Thank you po! Ayan, Josa. Yes, ako naman po, gusto kong pasalamatan ng Ideal Vision. Yeah. Yung pinaka-favorite ko sa Ideal Vision, hindi siya Ang nakakatanda. ganda. Ang ganda sa'yo, Jo. Ang ganda, why? Tapos yung damit ko, Diyos ko, hingin na naman to ng mga Inspi. boys. Ang Mga Inspi. basketball player. Kaya maraming salamat. At sa Headway Vera Salon, maraming salamat. Yung bang fila shoes mo, Yeah. Yes, binigay oo mo, nga, binigay eh. mo na sa Ay, lalaki. hindi. May gumamit na. Oo, malaki kasi yung paa ko, hindi kasi sa mga bata. Sabi ko, nagjojowa ka ng sanggol eh. Sa tatay na lang. Hihingi tayo na mas medyo maliit. Ayan, pila, hay, baka may mga rubbish pang kanila, pang basketball. Siyempre, ang MD Skin
beauty and wellness naman, Of course. Oo, kung bakit kami patuloy na umi-slim, sumisexy. Yes. Because of the NV Ultra Slim. Yes. Yes. At kung bakit glowing ang aming skin because the NV Halo. Yeah. At yung mga treatments na ginagawa sa aming mga mukha. Yung mga Yes. drips yan. Ako yung mga drips ha. Yung NV Endo Laser Lift na. Yes, Para dun diba? sa pag-lift Pa. ng ating... Oh, Diba? Oo, si Tamerlane, opa. Diba? Diba? Aba, Diba? very white ngayon ang, diba? White na ngayon ang teeth. Yes! Kasi galing ako kay Doc JC today. Ano, nagpa-zoom whitening yung procedure na ginagawa. Tara. Ay, ang ganda lang yun. Yan, oh. Yeah. Wow. Uy, ang ganda ng smile natin, lalo din sa pictures natin. Ay, Kay oo, Edward de la diba? Cuesta. Yan. Oo nga. Diba? Yan, oh. Edward, thank you so much. Oo nga. Ang Ganda ng EDC pictures natin. Photography. Ang galing. At siyang nice print. Yes. Yes. Ayan yung ating nag-coverage ng ating music video na Yes. Chika Mo na Dali. Yes. Ayan. At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Joy Barcoma, Oo. ang beauty pageant host na nakakaloka at Ang saya. nakakatawa. Kanino na witty. O, diba? Panoorin niya sa OGDS Inspires na nasa TV5 na rin po sa free-to-air TV. Saturday po yan, 4:15 p.m. Yes. Okay? Siyempre, ating pasasalamat sa mga tumatangkilik sa Ultra Mega. Yes, Diyos thank ko, you po! Grabe, ang dami nang namimili ngayon dyan, ha? Yes. Yung mga sari-sari store owners na talaga namang namamakyaw ng mga paninda nila. Yes. Dahil bagsak presyo sila dyan. Yes. At ang dami ng mga freebies na kaakibat ng mga produktong binibili nila. Higit sa lahat, merong promo ngayon ng Ultra Mega. ha? Ay, ano yan? O ito yung ito yung mananalo sila ng 1,000 worth ng gift vouchers. Wow. Ayan, ito yung kanilang QR code. Kunin nyo lang yan at pumasok kayo sa link para malaman nyo yung mechanics. Ayan, Ultra Mega lamang po yan na merong 39 or 40 branches nationwide. Yan. I-google nyo lamang kung sa alin dyan ang pinakamalapit sa inyo. Ha? So, pagkalahin nyo na po, Yes, sa hirap oo. ng buhay ngayon, kailangan lahat po talaga ng means para tayo makatipid. Uy. At ang maganda po dyan, dahil nga mura yung mga bilihin, mas marami po mabibili yung budget nyo. Oo, at saka ito pa, nakakaloka, ha? Siyempre, hindi lang sa bukod sa White House Cares. Ah, yes! Kung saan, di ba, mga nagdi-deploy Oo. ang White House Cares ng mga Nurses, caregivers, oo. nurses. Di ba? Ngayon, Yung mga NCLEX passers, meron na diba? silang parang care home. Ay, talaga? Oo. Talaga? Di ba, ang taray talaga ni Maring Rose Santos, no? Rose. At karamihan dyan, puro mga Pilipino. Ang mga nagtatrabaho. Ang mga nagtatrabaho. Yes. Kaya basta NCLEX passers ka, lalo na kung nandyan na kayo sa New York at basta nasa ibang state pa kayo ng USA, naku, Diyos ko. Basta NCLEX passer, ang bilis niyo makapenetrate dyan sa White House Cares. Ito lang ang kanilang Email address. email address, i-email mo Yan. sila, ha? Yes. Oo, dahil ang lahat ng pinayayaman dyan ni Maring Rose Santos ay ang mga kapwa Pilipino na. Tama. At syempre pa, ang ating pasasalamat sa Jamboree Grill. Yes! Jamboree Grill, maraming salamat sa lutong bahay, ha? Pero kung gusto niyo naman ng mga steak, only oyster, nako, dyan sa The Pearl Room. Yes. Or, iniimbita ka niya, Jade Irigo. Ay! Sana po! Kailangan na ba? Ewan ko, may gwapong anak si Jade. Oo na. Ay! Sobrang, yun sa likod natin, talagang type na type niya yung anak ni Jade. Di ba bawal sa kontrata? Anong oras ba nagbubukas yung per night? Anong oras nagbubukas? Lunch. Yes. Ayan. O, ha? Ayan, isa sa mga araw na to mag-aano tayo dyan. Baka naman yung anak ang mahanap sa akin, ha? Wow. Ano ba yung masarap? Hindi ba yung anak yung masarap? Ay! Uy! Ayun. Parang hindi na siya papapasukin. Kaya sabi ni Sir, kaya yan ko yung invite eh. Ayan. Ang Simple Joys, Furnitures, ayan na. Yan. Sa para, yung mga gustong bumili ng mga furnitures, wala pa kayong idea kung saan bibili. Simple Joys. Yan. Ayan, na may napakalaking showroom dyan sa Lipa City, Batangas. Yes. Oo, at marami silang mga pamimilian, no? May mga, promo pa sila dyan. Yes. Samantalayin nyo ang gaganda. Laging may sale. Laging may sale dyan. Oo. Good price, good Correct. quality. Correct. Oo. At nagko-customize sila na. Yes. Kung meron na gusto kang design tapos biglang hindi akma sa size na kailangan mo, pwede nilang gawin mo. i-customize Diba? sa iyo. Correct. Yan. Oo,
Ayan ha. At syempre, ang Kopiroti, maraming salamat sa kape, Yes. Kopiroti. Thank you, Kopiroti. Thank you. Napakasarap na coffee ban at Yes. yung kanilang milk tea, napakasasarap. Yes. Wa- At thank you din sa Anytime Fitness. Diyan kami nag-gym nila Mark Manikad sa kanila Ellen. At sa kanila Ellen Lihi. Yes. At- Hema D Square branch po tayo dyan. Yes. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OGBS, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every visit is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa akin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Hindi na ako mapanood yung yung music video natin. Yes! Yung ano. Nice, Pri! Nice. Thank you so much. O yan na, nasagot na natin ang katanungan ng sambayan ng Pilipino. Oo. Na pag naka 1 million, babalik po si Jex, out po si John. Itong video na to, tingnan natin, 1 million views. Gusto, ha? Ayun. Naku, huwag niyong panoorin. Diyos ko, walang kwento yung episode na to.